Ang buong akala ng magulang ko, siya mismo ang tatay ng pinagbubuntis ko. Pero nung nagplano kaming magpakasal, tutol pa rin ang magulang ko. May nakilala akong lalaki sa Facebook sa dating app. Nung panahong yon, nagtatrabaho pa ako, and at the same time, may buntis ako ng 3 buwan. Tinanong niya ako kung may anak na ako. Ang sabi ko, 2 yung anak ko, pero hindi niya alam na yung isa ay nasa tiyan ko pa lang. Then makalipas yung isang araw na pagchat namin, sinabi ko na may ipagtatapat ako sa kanya. Sinabi kong buntis ako at iniwan ako ng ama ng bata dahil pinagdududahan na hindi sa kanya yung dinadala ko. Tinanong niya ako kung maghahabol daw ba yung ex ko. Sabi ko hindi kasi wala namang pakialam sa akin yung ama ng pinagbubuntis ko. Then nag-offer siya sa akin na kung okay lang daw ba na siya na yung umako ng pinagbubuntis ko. Sabi ko oo naman kasi gusto ko ring may kilalaning tatay yung anak ko. Tapos nakwento ko rin sa kanya na minsan ay nag-i-spotting ako. Siguro dahil napapagod ako kasi that time ay nag-work ako at hindi rin naman ako nakakapagpa-check up or ultrasound kung okay lang ba yung baby ko. Naawa siya sa akin kaya ginawa niya ako ng paraan. Sinama niya ako kung saan siya nagstay na libre ang tirahan ng boss niya. Pinatigil niya ako sa pag-work at nagsama kami for almost 3 months. Binigay niya yung pangangailangan ko hanggang sa inuuwi niya na ako sa magulang ko. Malapit na raw kasi ako manganak at hindi naman daw niya ako maalagaan kasi nagtatrabaho siya. Nung umuwi kami sa bahay ng magulang ko, ang alam ng magulang ko ay siya mismo ang tatay ng pinagbubuntis ko. Kahit nasa poder ako ng magulang ko, nagpapadala siya ng pampacheck up at gamot ko. Hanggang sa malapit na akong manganak ay siya yung gumastos ng iba. At yung malaking kakulangan ay binayaran ng magulang ko kasi CS ako. To make it short, nagplano na rin kaming magpakasal kaso tuto lang mga magulang ko. Na kesyo baka daw magkahiwalay lang kami kasi lagi daw kami nag-aaway. At iba raw ang ugali ng jowa ko. Tapos nung time na nagkaroon kami ng seminar ng kasal namin, nilate kami ng partner ko. Sabi niya sa akin wala raw akong kwenta at hindi ko raw inagapan alam ko naman daw na may seminar kami. Sa galit ko sa kanya nasabi kong maghiwalay na lang kami. At nung bumalik siya sa trabaho, sinusuyo na niya ako at lagi siyang nagchat na sana daw maging okay na ulit kami at ituloy na yung kasal namin. Pero nang ibabaw yung pagsulsul ng magulang ko na iwan ko na siya at hindi rin daw naman kami magiging okay. Kasi iba raw yung ugali ng partner ko. That time gusto akong ibukod ng partner ko kasi nga hinahadlangan na ako ng magulang ko na umalis dito. Tapos dagdag pa yung panganay ko na iba yung tatay na mahirap daw ilayo sa anak kong bunso. Kasi hindi raw tunay na tatay ng partner ko yung panganay ko. Dagdag pa na ayaw rin namang sumama sa akin ng anak ko. At dun nga ay nagkahiwalay kami. Hanggang sa binigyan niya ako ulit ng second chance para ayusin yung relasyon namin. Yun nga lang nananahimik ako. Inuungkat niya sa akin yung mga nakaraan na tapos na. Dagdag niya pa na nakikinig daw ako sa magulang ko mali naman daw yung sinasabi sa akin. Mami Len, please advise naman kung ano ba yung dapat kong gawin. Kasi ayaw talaga akong paalisin ng magulang ko gusto ng partner ko na ibukod kami at isama yung mga anak ko. Ano ba yung dapat kong gawin pag ayaw ng magulang ko na isama yung anak kong panganay at umalis ako dito sa amin? Letter sender, Jenny. Mami, medyo kakalmahan ko na lang yung real talk sa'yo kasi baka matriggered yung postpartum mo sa advice ko Pag sinagad kita. Una sa lahat, hindi mo nabanggit kung ilang taon ka na. Baka lang bata ka pa rin kaya ganyan yung parents mo. Ang bilis mong magtiwala, no? To think na kagagaling mo lang sa broken relationship, ongoing pa yung product mo sa chat. Pero nagtiwala ka na agad sumama at nakipag-live-in kahit sa dating app lang kayo nagkakilala. Sobrang rupok mo naman, Mima. Do okay naman si guy sa kwento mo at nasusuportahan ka kahit hindi kanyang mga anak yan. Tinanggap ka at willing ka pa ring pakasalan. And normal din naman na magkaroon ng away or hindi pagkakaintindihan sa isang relasyon. Pero yung instinct ng parents mo na ayaw kay guy. For sure ako na mayroon siyang nakita sa lalaking yan. Mother instinct na hindi mo nakita kasi fall na fall ka sa guy. Paano na lang kung nalaman pa ng parents mo na hindi niya anak yung bunso mo? Di lalo ka na. Siguro this time makinig ka na lang muna sa parents mo. Kasi baka paglinaw ng ihi mo, butete ka na uli. Mahirap yung iba-iba yung ama ng anak. Tapos nakikitaan pa ng attitude ng parents mo si guy. Love yourself muna, oo. Pati mga anak mo na muna yung atupagin mo. Ipahinga mo na muna yung puso mo, lalo na yung kipay mo.